kung gusto mong gumaling sa pagbebenta. 3 most important skills in sales. Naranasan mo na ba sa negosyo mo yung matumal lagi? Sa sobrang tumal, hindi mo na alam ang gagawin mo. Nalulungkot ka kasi kakaunti ang benta mo sa iyong negosyo. So sa bidyong to, ituturo ko sa iyo 3 katangian na dapat mong malaman kung gusto mong gumaling sa pagbebenta. Ilang minuto lang to, tapusin mo ang buong bidyong to. So by the way, kung hindi mo pa ako kilala, ako nga po pala uli si Darcel Robles. Isa po akong negosyante na may 5 taon na pong karanasan sa mundo ng pagnenegosyo. 3 most important skills in sales kung gusto mong dumami ang benta ng negosyo mo. Bago natin umpisahan, may kwento ko sa iyo. Way back 2018, 2017, 2018. Yan yung panahong nag-aaral pa ako. College. Ako po ay business administration. Yan po ang tinapos ko sa college. Nung 3rd year college ako, lagi akong sinasama ng aking kuya. Meron akong kapatid na laging ang trabaho sa kumpanya ay ahente. Lagi siyang ahente ng mga beer company. Way back 2017, 2018, lagi akong sinasama ng kuya ko. Kasi kaming dalawa, nagsubo kami ng negosyong ice candy. Yan yung ice candy na yan. Chillax ice candy. Ang diskarte ng kuya ko dyan, napunta kami sa kabilang barangay. Pinupuntahan namin yung maliliit na tindahan at yun ang inaalok namin magbenta. Reseller. Kaya lagi kami napunta sa kabilang barangay. Mag-aalo kami sa maliit na tindahan na gustong mag-resell ng aming ice candy negosyo. Yan yung panahong hindi ko pa tinuturing na negosyo yan. Kasi wala pa talaga akong kaalam-alam yan. Ang sineryoso kong negosyo, yung 2020, yung milk tea. Yan yung lagi kong kinekwento sa inyo. Pero 2017, 2018, nagbebenta na ako niyan. Ng negosyo namin ng kuya ko, Chillax Ice Candy. Tanda ko pa dati, nung pinakauna kong sumubok na magbenta sa tindahan, ang sabi sa akin ng kuya ko, ang binigay niya sa akin tip, kapag inalok mo ang tao at uurong, bigyan mo ng pre-taste. Ipakita mong confident ka sa binebenta mo. So ako, sinubukan ko. May 2 magkumare, tapos may tindahan dito. Sa harap ng tindahan may lamesa. Bukas ang gate. Pumasok ako. Dala-dala ko yung 2 pack ng mango flavor na ice candy. At inalok ko yung 2 magkumare. At isa dun, yung may-ari ng tindahan. Inalok ko. Nung una, nagdadalawang isip pa. Sinunod ko yung tip ng kuya ko. Oh ma'am, ito pre-taste. Nung narinig yun ng tao, nabibigyan ko siya ng pre-taste. Matikman lang niya yung ice candy. Pagkatikim nila, umorder 3 pack. Yun ang hiwaga at sobrang effective. At hanggang ngayon, sa mga negosyo ko, gamit na gamit ko yan. Yang pre-taste technique na yan. Na kapag ang isang customer, parang sa tingin mo uurong, alokin mo ng pre-taste. Ipakita mong naniniwala ka sa produkto mo. Confident ka, kaya bibigyan mo siya ng pre-taste. Kung sakaling umurong sa offer mo, inoperan mo ng product mo na mahalan. Bigyan mo lang ng kunti, pa-pre-taste mo. Sure ball benta yan. Yan ang pinakaunang katangian para maging magaling ka sa sales. Magbigay ka ng kapiranggot, pam-pre-taste mo lang para maipakita mong confident ka. Naniniwala ka sa produkto mo. Kasi kapag narinig ng customer yan, ng tao, na inalok mo siya ng pre-taste, pag narinig nila yung salitang, ma'am, ito pre-taste. Kung sakaling nagdadalawang isip pa kayong bumili sa amin, ito pre-taste, tikman nyo lang ang aming product. Pag narinig yun ng customer, hanga yun sa'yo, bibilib yun sa'yo, magtitiwala yun sa'yo. Kasi ang pagbebenta is all about tiwala lang yan. Pag nakuha mo ang tiwala ng tao, madali mo silang mabebentahan. Hindi ka na makakalimutan nun. Tapos yung produkto mo, sobrang sarap talaga. Di man bumili ngayon, baka pagbalik mo, bibili na yan. Kasi ang sarap talaga eh. Alam niyang solid yung product mo. Natikman niya yun. Anong dahilan? Dahil dun sa pre-taste na binigay mo. Kaya yan ang hiwaga ng pre-taste technique. Yan ang sinabi sa akin ng kuya ko. Nung panahong unang sumubok ako sa pagbebenta, taong 2017, 2018. At hanggang ngayon, gamit na gamit ko yan sa mga negosyo ko. Pre-taste, kung gusto mong dumami ang benta ng negosyo mo. Ayos? Okay, next, dadako na tayo sa pangalawang katangian na dapat taglayin mo. Kung gusto mong gumaling sa pagbebenta, o ay ang tiwala. Ang pagbebenta is all about tiwala lang yan. Kaya mapapansin mo yung mga Jollibee commercial, Mang Inasal commercial. Sino ang mga kinukuha nilang endorser dyan? Mga artista. Kasi ang mga artista kilala mo na eh. Laging mo napapanood sa mga TV. So ibig sabihin, may tiwala ka sa mga artista ngayon. Kasi lagi mo silang napapanood. Kaya bibili ka sa mga kumpanyang yan. Artista ang ginagamit nila eh. Kapag naparamdam mo sa customer yon na dapat silang magtiwala sa'yo, sure ball, mauuwi sa benta.
So anong gagawin mo ngayong narinig mo to? Paano mo kukunin ng tiwala ng tao? Walang ibang sagot kundi mag-vlog ka. Katulad ng ginagawa ng mga commercial ng mga Jollibee na yan. Kailangan magawa mo rin yan. Vlog ang gawin mo para makilala ka ng makilala. Lahat ng manonood sa vlog mo, sa'yo lalapit yun. Kasi naaaliw sila sa vlog mo. Natutuwa sila sa vlog mo. At nakilala ka nila sa vlog mo. Which means, nakuha mo na ang tiwala nila. Kaya pag may binenta ka, sa'yo agad bibili yun. Kaysa sa kalaban mo. For example, nagbebenta ka ng longganisa. Kanino bibili ng longganisa yon? Sa kalaban mong hindi nila kilala? Kasi hindi nagbablog? O sa'yo na lagi nilang napapanood na gumagawa ka ng longganisa? Kanino bibili yun? Sa'yo yun. Kilala ka nila. Napapanood ka lagi nila. Tiwala ang pagbibenta. Kaya mapapansin mo mga komersyal na mga mang-inasal. Jollibee, McDo. Laging artista ang kinukuha. Kasi mga artista laging nalabas sa TV. Kaya pag nag-promote sila ng mang-inasal, bibili ka. Kasi may tiwala ka sa nag-promote. Yun din ang pagbebenta. Kung gusto mong dumami ang benta mo, kung gusto mong gumaling sa pagbebenta, pangalawang katangian, mag-vlog ka para makuha ang tiwala ng mga taong hindi ka kilala. Ayos. Okay, next dadako na tayo sa pinakahuli nating paraan. Pangatlong katangian na dapat mong taglayin kung gusto mong gumaling sa pagbebenta ay ang kailangan maalaga ka. Kailangan lahat ng customer na bibili sa'yo, kailangan maging ka-close mo, maging kaibigan mo, maalagaan mo. Pangatlong pinakamahalaga sa pagbebenta, pag-aalaga. Parang Biogesic. Ano ang taglay ng Biogesic? Alaga. Kaya malakas ang Biogesic. Kasi tumatak sa puso ng tao yun, yung alagang yun. At yan ang ginamit ng Biogesic, ginamit nila yung salitang alaga, taglay nila. Kaya kung gusto mong gumaling sa pagbebenta, kailangan maalagaan mo mga customer mo. Yung tipong hindi yun nagagawa ng mga kalaban mo. Pag birthday ng customer mo, babatiin mo sila. Bibigyan mo ng libreng pulutan, kapalit ng pagbili ng product sa'yo. Pag birthday ng lola nila, babatiin mo yung lola ng customer mo. Pag bumibili sa'yo yung customer mo, nahihingan ka ng payo. Yun ang pag-aalaga. Simplihan mo lang. Paano ka mag-alaga sa mga mahal mo? Ganon din ang gawin mo sa mga customer mo. Magiging magaling ka sa pagbibenta kapag naaalagaan mo ang tao. Ang mga customer mo. Para hindi sila lumipat sa mga kalaban ng negosyo mo. Galingan mo sa pag-aalaga. Isipin mo lagi na ang customer mo ngayon, customer mo na yan habang buhay. Kasi inaalagaan mo sila. At kapag inaalagaan mo ang tao, ang utak lagi nila, suklian lahat ng kabutihan mo. Kaya ang gagawin nila, bibili lagi sila. Magiging loyal sila sa negosyo mo. Pinaniniwalaan ko sa mundo ng pagbibenta. Hindi mo kailangan maging magaling magsalita. Kahit hindi ka magaling magsalita, kaya mong sobrang humusay sa pagbibenta. Dahil sa tatlong bagay na binahagi ko sa'yo. Yan ang gamitin mo. Kahit hindi ka magaling magsalita, kaya mong makabenta ng mga lupa, mga milyones, mga kotse, kaya mo mapakabenta niyan. Gamitan mo ng gamitan yan. Alagaan mo ng alagaan. Isang taon mong alagaan, bibili ng lupa sa'yo yan. Yan ang pinaniniwalaan ko. Wala sa pagsasalita to. Nasa kaalaman. At yung kaalaman na yan, nalaman mo ngayong gabi. Nalaman mo sa usapan natin to. Huwag mong kakalimutan yan. Kasi ang kalaban natin dito, ang negosyo, usapang benta yan. Ang negosyo kahit anong ganda. Kung walang benta, walang kwenta. Isipin mo sa dinami-dami ng tao sa mundo, konti lang yung magaling magbenta. Madami magaling gumawa ng product. Madami magaling gumawa ng mga longganisa. Madami magaling magluto. Pero yung magaling magbenta sa mundo, kakaunti lang. So dahil sa nalaman mong tatlong bagay ngayon, kahit wala kang product, i-outsource mo sa iba. Ibenta mo sa market. Kayang-kaya mong bentahan yan. Kaya mo agad magnegosyo. Ang negosyo is all about benta. Pag walang benta, walang kwenta ang negosyo. At ang kalaban natin dito, magsawa kang magnegosyo. Umayaw ka sa pagnenegosyo. Palugian ka ng negosyo. Kasi lagi kang walang benta. Iyan ang matindi nating kalaban. Kaya niyayaya kita. Inaanyayahan kita. Samahan mo ko. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Subscribe mo na ako para palagi pa tayo makapag-usap, makapagkwentuhan ng ganitong usapan. Inaanyayahan kita. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Mga kanegosyo ko, ikaw nakausap ko. Galingan mo sa pagbebenta. Palagi niyong tandaan ito. Kung mahina ang benta mo ngayon, ito na ang sign. Ito na ang sagot para mapalakas yung negosyo mo. Kasi kung magiging magaling ka sa pagbebenta, magbilang ka na lang ng panahon. Dadami ang pera mo. Lalaki ang negosyo mo. Kung tatrabahuin mo, ang nalaman mo sa usapan natin to. Kung gagalingan mo, kung kikilusan mo, huwag kang sumuko. Kung gusto mo nang magnegosyo at ikaw ay empleyado ngayon, pinakauna mong seryosohin ay ang pagbebenta. Isipin mo sa kakabenta mo ng kakabenta, sa kakasubok mo ng kakasubok magbenta sa iba't ibang uri ng tao, may mawawala ba sa'yo?
Boses lang naman ang puhunan mo, di ba? Paano pag bumili ang mga yan na inalok mo? Kahit mag-fail ka sa mga taong iaalukin mo, kahit i-reject ka ng mga yan, yung kaalaman yan sa pagbebenta habang buhay mo ng dala, kaka-reject sa'yo ng kaka-reject ng tao. Mahuhuli mo na mahuhuli, mai-improve mo na mai-improve ang pagbebenta. Kaya tama yung sinasabi ng iba, kapag ready ka na, ibibigay na ng Diyos ang tagumpay mo. Palagi kang magdasal, hingin mo lagi ang gabay sa Kanya. Kapwa negosyante ko, ikaw nakausap ko, isang palakpakan naman dyan. Alam ko na gustuhan mo to. Pindutin mo naman yung subscribe na yan. Subscribe mo na ako para palagi pa tayo makapag-usap. Para palagi mo pa ako mapakinggan. Pindutin mo yan, subscribe na yan. At nga pala, yung nasabi ko sa inyo kanina, yung mag-vlog ka para makilala ka na makilala ng mga tao. Magtiwala sa'yo ang mga tao. Kasi ang pagbebenta is all about tiwala. Yung pagbablog na binanggit ko sa'yo, nagtuturo po ko niyan. Kung hindi mo kayang mag-vlog, magpaturo ka sa akin. Kung nahihiya ka mag-vlog, tatanggalin ko ang hiya mo sa pagbablog. Tuturuan kita isang buwan. Magiging kilala ka. Magiging famous ka. Kasi magbablog ka na Mapanood ka lagi ng mga tao. At yung mga tao yan, pag dumami yung mga manonood mo, may tiwala sa'yo mga yan. Dadami ang benta mo sa negosyo mo. Tuturuan kita mag-vlog. Tatanggalin ko hiya mo. Kung hindi mo alam, sasabihin mo sa harap ng camera. Ituturo ko sa'yo kung paano. Lahat ng tekniko sa pagbablog, ituturo ko sa'yo. Gumana sa buhay ko to. Ang pagbablog. Kumikita ako ng dolyar dyan. At lahat ng mga tekniko, kapag naturo ko sa'yo, gagana din sa buhay mo. Isang buwan kitang tuturuan. Pero hindi to madali. Isang buwan to. Araw-araw isang buwan. Gagalingan natin. Pagtatrabahuhan natin para mapagtagumpayan ko. Maging vlogger ka. Hindi to madali. Araw-araw. Trabahong matindi to. Para maging vlogger ka. At para sa negosyo mo. Para mas dumoble ang husay mo sa pagbebenta. Mag-comment ka lang sa baba or i-text mo ako sa number na yan. Kung gusto mong magpaturo sa akin. Kung gusto mong sumali at matutong mag-vlog. Isang buwan kitang tuturuan. Take note, 1 month training. Hindi yan isang araw. Hindi 2 araw. Hindi 3 araw. Isang buwan. Susurbuling ko. Ipupusta ko sa'yo. Magiging vlogger ka. May bayad yan pero magiging vlogger ka. Yan ang ipupusta ko sa'yo. Mag-enroll ka na. Ngayon pa lang. Text mo lang ako sa number na yan. Or mag-comment ka dyan sa baba. Mag-iwan ka ng comment sa baba na magpapaturo ka. Sasali ka. Ayos? At nga pala po sa mga gusto pong sumuporta ng aking librong sinulat para sa inyo. Sa lahat po ng gustong umorder ng ating libro. Order po kayo ng libro ko. Tungkol po sa negosyo. Pagbibenta, pagtitipid. Marami kayong malalaman sa librong to na sinulat ko para sa inyo. Ito ang libro na para sa inyong mga kapwa negosyante ko. Sa lahat po ng gustong umorder ng ating libro, mag-comment lang po kayo sa baba. Nakukuha po kayo ng ating libro. At yun lamang po, maraming salamat po sa ating magandang usapan ngayong gabing ito. Ako'y magpapaalam na po muna. Kita-kita po tayo susunod. Ako po muli, si Darcel Robles na mag-iiwan po sa inyo po ng katagang ang tamad. Wag na wag mong papakainin. Ciao, bye!